in the plenary sessions, there are many instances wherein the minority leader has to stand up and speak in behalf of the members of the minority. Now, kung nag-away pa sila, naglalis pa sila, wa pa sila magkasinabot kung kinsa ang minority leader, ang pangutana karon, who will now speak in behalf of the minority? Mao na ang mahimong problema. Congressman, adunay pangutana ubang mga tao kung unsa daw ang naa sa usa ka leader sa minorya nga pwede nga mahimong hinungdan sa usa ka panagbangi, Congressman. Well, the minority leader is actually a powerful position. Tungod kay sample lang nako diya sa plenary. Sa plenary session, syempre, kung naaman tay gustong ipasar na balaod, ang pwedeng mo supak, ang pwedeng mo bara, yana, will always be the minority. Diba? So, there are times na kung gusto gid nato na mapasar ang balaod, usahay atong ginastoryahan ang minority leader as the representatives of the members of the minority. Na mao ni ang balaod, it's a priority or it's an important law, uyon ba mo ani? So kung uyon ang minority leader, na uyon mi, wala may problema, wala may kaso na, okay lang man ang balaod, dire-diretso ang pagpasar sa balaod. Now, usahay, mo yun ang minority leader, di mo uyon ana. Mo ta nganong di man ka uyon, unsa may problema din sa mga balaod. Mao ni ang problema. So balik na pud bata dito sa sponsor, mao ni ang reklamo sa minority. Adjust na pud ta. In other words, kung gusto gyud nato na makapasar og balaod, it has to have the participation of the minority. So there are many processes, there are many procedures in Congress that will have to get the participation of the minority. Diba? So, in other words, importante ang trabaho sa minority leader. Dili maka-function ang Congress or maglisod mag-function ang Congress kung wala tay minority leader. And because the minority leader is the representative of the minority, more often than not, ang ginakausap dyan is the minority leader. That's why, importante yan. So, medyo bugat po na responsibilidad and bugat po na nga posisyon. That's why, ang pangutana, nga nung ginapag-awayan yan, is because kailangan kausapin ang minority leader. Di ba? Mao na siya. Okay. Katapusang pangutana kaubang sal may kalabutan niining di palang dugay Congressman Carlo duna na say gipatay nga membro sa media dito sa General Santos City. Tan-aw nimo matagan ka kinig igong pagtagad diha sa Kongreso ang problema sa walay puas nga pagpamatay sa atong mga tigpamahayag o sa laing pangmatang sa way hinungdan sa kasong pagpamatay sa nasod. Mahibaw-an nato na siya karong Lunes. Sa January 16, makita nato kung doon na ba'y kongresista na mo file og resolution calling for an investigation. Okay. So, abangan na lang natin ngayong Monday. But I'm sure meron mag-file. Kung walang mag-file, ako yung mag-file. Okay. Very good. Okay, Bert, di na ginatog pugnan Congressman Carlo Murag ni usos ng tabi sa atong pataguban sa atong kalambuan diratan. Masige doon na kapay kapuno o mga mensahe ngadto sa atong televiewers o sa atong mga Congressman. Well, sa tanan nato mga tigtanaw, labi na sa unang distrito sa siyudad sa Davao, balik na pud ang Kongreso, mag-resume na pud mi sa among session karong January 16. So, balik na pud ko diha sa Kongreso aron representaran ang unang distrito sa siyudad sa Davao. And of course, ang tanan na akong makuwang balita, akong ipahayag po dinhi pinaagi sa atong programa ug sa uban pa nato mga outlets diha sa media. So, isip inyong representante, kung unsa may makalihukan diha sa Manila, ako ning ipaabot kaninyo aron masayod kita sa unsay nahitabo sa atong gobyerno sa nasyonal ug bisan pa man dinhi sa lokal. So, kayong tanan daghang kay salamat sa inyong pagtan-aw ug labi na sa akong asawa nga si Marga ug sa tulo na akong anak nga sila si Mateo, Massimo ug Nika. Kayong tanan daghang kay salamat, maayong adlaw. Okay. Salamat kay Congressman Carlo Nograles. Bert? Okay, maayong pagtan-aw dahil sa to mga televiewers o labi na kang Erning Gikilyo diya sa may Matina Grabahan.
kang Arsenio Nicor sa may Matina usab sa San Antonio, kang Tatay Lilong Molinas ug kang Pato Capilianis, mga kumpare nako ni Kaubang Sal. Ug syempre pasalamatan nato si Architect Jekje sa pag-design ini nga ang studio, ug syempre ang ato makeup artist nga si Kata. Okay, so daghan salamat sa inyong pagtanaw. Ako si Bitoy Villasis. O siyempre sa nga nila ni Bombit Matit Castillo o Ma'am Karen Lamorina o Grafi Bermejo, inyo lagad Saudi Chato Mangatlaw. Kalambuan, dalat na! Maayong adlaw, ani na pod ang inyong programa ang Tatak K. Mataghangyo sa atong mga kaigsuunan ato dayon kini nga ginaaksyonan. Sama na lang sa medical mission dinhi sa Barangay Balyok. Simple mga balatian sa mga hamtong ug kapatanunan tungod sa pabag-ug-bagong panahon atong solusyonan. Sa pakigtambayayong sa ato mga volunteer doctors ug nurses gikan sa SPMC kini na mahimong posible. Dako kayong tabang alang kanamo, labi na nga mga katong walay ikapalit og tambal, dako kayong ikapapa. Nagpasalamat niyo kog dako kay Congressman Nograles nga ihapon din taon mingi tagaang pagtaga diring mga taga Baguio. Dako kay siya tabang kay kuan sa tambal palang daan, dili na gud mi mo palit, libre na gud siya gihatag sa amoa. Dako kay akong pasalamat sa iyang tabang pinaagi aning Uplan Kalusugan. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K.